Amen. So, praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral about the life of Jacob. This is the part 2 or continuation ng ating previous topic. Ngayon, alam nyo mga kapatid, magandang balikan tanaw natin yung mga istorya o yung buhay ng mga patriarchs. Kasi doon nakatago yung ebanghelyo. At hindi lamang yung story nila, hindi sila yung bida doon sa story, kung hindi ang Panginoon. Yung kanyang purpose, yung kanyang faithfulness. Ngayon, etong si Jacob ay siya ay yung pinaka-third generation na naka-receive ng promise mula sa kanyang lolo na si Abraham. Ang kanyang story is about the doctrine of election and predestination. So makikita natin doon na si God ang namimili. Kitang-kita, obvious sa story ng mga patriarchs ay yung doctrine of election and predestination at saka yung tinatawag na divine providence. Na si God siya yung nag-o-orchestrate ng lahat ng bagay. Bagamat minsan ang tao, akala nila sila yung sentro ng kalooban ng Diyos, pero in the end, marirealize din na si God pala, lahat si God. Ang purpose, ang reason, na ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa kanyang good pleasure. Okay, so sabi nga ng Isaiah 46 verses 9 to 11, "Remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times, things which have not been done, saying, My purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure, calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it." So, si God, siya yung nasa likod ng lahat ng pangyayari at kaganapan mula pa noong una, magpahanggang ngayon, hanggang sa hinaharap. Okay, so si God, ina-accomplish niya yung kanyang eternal purpose at gumagamit lamang siya ng mga tao and He allows them to participate. Tulad natin, yung lahat ng ating ginagawa sa kanyang kaharian, tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos na maging participant sa pagpapalaganap ng kanyang kingdom, pero hindi tayo yung mahalaga doon, kundi ang Diyos na humirang sa atin. Kasi tayo, basically, part ng ating fallen nature, masyado tayong self-centered. Nakatingin tayo sa ating sarili. Akala natin ang universe umiikot sa atin. Akala natin tayo yung pinaka apple of the eye of God. Kaya niya ginagawa yung mga bagay. Ganun kasi tayo tumingin. Pero kung pag-aaralan natin ang buong Biblia, si God, ina-accomplish niya ang lahat ng kanyang good pleasure for His glory. Amen? Ang lahat ng ito ay para sa glory ng Diyos at hindi sa glory ng sino pa mang individual. Okay, so tayo ay participants lamang ng kanyang kingdom. Who has announced this from of old? Who has long since declared it? It is not I, the Lord, and there is no other God beside me. A righteous God and a Savior, there is none except me. So nakita po natin siya lang ang nag-o-orchestrate
ang nagbibigay ng katuparan sa lahat ng bagay. Siya lang, wala nang iba. I declared the former things long ago, and they went forth from my mouth, and I proclaimed them. Suddenly I acted, and they came to pass. Okay, so alam niyo mga kapatid, yung ating pananampalataya ay yung pagkakatawag ng Diyos sa atin, ito ay nag-start doon sa pagkakatawag niya kay Abraham. Gaya nung na-discuss natin nung nakaraan, bibigyan lang natin ng kaunting review. Si Abraham ay siya yung kinikilala na pinaka-ama ng bayang Israel biologically. At tayo, siya yung hinirang ng Panginoon. At yung promise ay ibinigay sa kanya at sa lahat ng kanyang saling lahi. So, mahalaga itong promise na to kasi ito yung promise na pagpapalain siya ng Diyos at siya ay magiging pagpapala sa buong mundo. Ngayon, itong promise na to ay dumaloy magpahanggang ngayon sa ating lahat na may kaugnayan kay Kristo. Tayo, hindi tayo biological na anak ni Abraham. Tayo ay mga hentil. Tayo ay mga pagano. And yet, dahil sa mercy ng Panginoon, pinili niya tayo, tinawag niya tayo, at naiugpong tayo kay Kristo sa pamamagitan, naiugpong tayo kay Abraham sa pamamagitan ng ating pananalig kay Hesukristo. Kaya nga, sa madaling salita, yung promise na ito ng Diyos kay Abraham ay magpahanggang ngayon sa atin. Gaya ng sinasabi sa Romans chapter 4. Tayo ay naging tagapagmana ng Diyos, co-heirs with Christ. Ang Christianity, mga kapatid, ay hindi mo po pwedeng alisin yung aspeto ng inheritance. Lahat tayo ay may inheritance kay God. At kailangang maging malinaw sa atin ano itong inheritance na ito. Tulad dito sa pangako ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation. Kaya nga yung bayang Israel, nag-exist dahil sa pangako na yan. And I will bless you and I will make your name great. Nagkatotoo yan. Si Abraham ay naging dakilang tao. And you shall be a blessing. And I will bless those who bless you. And the one who curses you, I will curse. And all the families of the earth will be blessed. And this is very important promise. Yung blessing na yan, mga kapatid, ay walang iba kung hindi si Hesukristo. Hindi pa, lingid pa sa kaalaman ng mga patriarka, may mga hints lang sila kung ano yung blessing na tinutukoy dyan. It is the coming of the Son of God, Jesus Christ, the ultimate blessing of all men. Siya yung ating inheritance na magpahanggang ngayon we struggle to understand. Nakatingin pa rin tayo sa mga material prosperity. Nakatingin pa rin tayo sa mga material things. Pero hindi pa talaga natin fully na na-appreciate si Jesus Christ as the blessings of God. As our ultimate inheritance, our prosperity, our portion. Siya yun, si Jesus Christ. Hindi lang natin ito pagganap na naintindihan dahil sa pagkakabagsak natin sa kasalanan. Nakatingin pa rin tayo, ang tingin pa rin natin ang definition pa rin natin sa prosperity ay yung mga material things. Okay, so ngayon, si Abraham ay tinawag ng Panginoon at dumaloy ang blessing from Abraham to Isaac to Jacob. At kay Jacob ay nagkaanak siya ng 12. At ito'y pag-uusapan natin sa sunod nating pagtuturo. Okay. So sa madaling salita, lahat ng promises ng Diyos kay Abraham nagkatotoo. The fact na tayo ngayon ay nag-exist, it is because of that promise. Okay? So ngayon mga kapatid, isipin nyo mga kapatid kung gaano kadakila, kung
ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay, Ate Joy, paki-on mo nga yung isang aircon, mainit dito sa ano. Okay. Ang katuparan ng pangako ng Diyos ay hindi nasasalig sa lakas ng tao at mahalaga ito na maintindihan natin. Kasi tayo, by nature, tayo ay maabilidad. Dumarating talaga yung temptation sa atin na naiinip tayo sa katuparan ng promises ng Diyos. Kaya minsan, gumagawa tayo ng mga paraan natin, mga diskarte natin para tulungan si God. At itong konseptong ito, kitang-kita natin ito doon sa kasaysayan, sa asawa ni Abraham na si Sarai. Nakita din natin to, nag-manifest din ito kay Rebecca. Nag-manifest din ito sa naging mga asawa ni Jacob. Pero mga kapatid, tignan ninyo ang katuparan ng pangako. Halos lahat ng babaeng ito na naging si Abraham, ang asawa niya, si Sarah, diyan dumalo yung blessing, baog. Si Isaac, ang asawa niya, si Rebecca, baog din. Si Jacob, yung kanyang talagang pinakamamahal na si Rachel, baog din. Puro baog yan. And yet, because of the promise of God, mangyayari at mangyayari yung sinabi niya, despite nung mga kalalagayan ng tao. Si Abraham ay baog, ay matandang-matanda na. Actually, nung nagkaanak siya, 100 years old na siya. It is very impossible sa naturalesa nating kalagayan. Ang asawa niya pa, 90 years old, baog. Paano pang magkakaanak yon? It is because of the promise of God. Okay? So ngayon, tatandaan po natin, ito po ay nakasalig sa pangako ng Diyos. Ngayon, dumami ang anak ni Abraham, naging isang bansa na tinatawag na bansang Israel. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng biological na children ni Abraham ay totoong ang anak ng Diyos. At iyan ay malinaw na ipinakita magpahanggang ngayon sa mga parables ng Panginoon. Katulad ng parable of 10 virgins, the parable of tares and wheat, the wise and foolish builders, the vine and the branches, halos lahat sa mga parables na yon, makikita mo doon na meron talagang pinili ang Diyos at meron ding counterfeit. At ito yung sinabi ni Apostol Pablo at siya ay umiiyak pa na nung nireveal niya yung katotohanan. Sabi niya sa Romans chapter 9 sa New Testament, it is not as though the word of God has failed. Kasi marami sa mga anak ni Abraham, biologically, is unbeliever. For they are not all Israel. Napakabigat na statement yan. Sasabihin mo yan sa may bayang Israel na umaasa na sila, very proud sila na sila ay pinanganak sa Israel, anak sila ni Abraham, sila ay tinuli, they received the law, lahat-lahat na ngayon, and then sasabihin lang ni Apostle Paul through the revelation of God, they are not all Israel. Di ba? Ang bigat nun. Sabihin mo ngayon sa panahon ngayon, hindi lahat ng so-called born again ay born again nga. Hindi lahat ng nasa loob ng churches ay mga Christian nga. Anak ng Diyos, napakabigat sabihin. Pero iyan ang katotohanan. Who are descended from Israel, nor are they all his children because they are Abraham's descendant. But the promise is this: through Isaac, your descendants shall be named. That is, it is not the children of the flesh. Hindi yung porke anak ka ng isang mananampalataya, born again ka na rin. Hindi porke nandoon ka sa the same church
ay anak ka na nga ng Diyos. Hindi po ganun yun. It is the elect of God, the people whom He redeemed, yung mga taong pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya, at ang object ng kanyang pananampalataya ay si Hesus Kristo, the person and works of Jesus Christ. It is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of promise. Yan ang tunay na anak ng Diyos mula pa noon, magpahanggang ngayon. Mabigat na statement yan. Kaya nga naiiyak si Apostle Paul nung sinabi niya yan. The children of the promise are regarded as descendants. For this is the word of promise. At this time, I will come and Sarah shall have a son. And not only this, but there was Rebekah also, when she had conceived twins by one man, our father Isaac, na anak ni Abraham. For though the twins were not yet born, so hindi pa pinapanganak si Jacob at si Esau. Remember yung topic natin last time, si Esau yung panganay. Siya yung unang lumabas, kambal ito. And yet, hindi pa nila alam yung tama at mabuti. Hindi pa sila nakagawa ng kasalanan. And yet, ano ang declaration ng Bible? For though the twins were not yet born and had not done anything good or bad, so that the purpose according to His choice would stand. The purpose of God, His election, His predestination. Not because of works, hindi dahil sa mga gawa natin, but because of Him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger, just it is written, Jacob I love, but Esau I hated. At kitang-kita natin sa kwento ng dalawa na dumalo yung election sa bunso. Bagamat ang kalakaran noon ay ang panganay dapat ang magmamana ng birthright. Pero nakita natin dalawang kwento. Itong isa na panganay, na sa mata ng tao na inaakalang tagapagmana ay false heir pala. Itong bunso na inaakala ng mga tao na hindi siya tagapagmana kasi bunso lang siya, siya yung pinili ng Diyos sa tagapagmana ng birthright. Pero kitang-kita mo yung karakter ng dalawang ito. Si Esau, walang pagpapahalaga, walang takot sa Diyos, walang halaga sa kanya ang mga bagay na banal. At gano'n na lang kadali na binenta niya yung kanyang birthright, na hindi niya alam yung action niya. He despised his birthright. Nung siya ay nagutom in a bowl of lentil, pinagpalit niya yung birthright niya. Kita mo naman si Jacob maparaan. Akala mo naman na sa pamamagitan ng kanyang diskarte ay talagang makukuha niya yung birthright. Maabilidad si Jacob Akala niya yung paraan niya na yon, akala niya yung transaction na ito, akala niya yun yung naging paraan ng Diyos para maisalin sa kanya yung birthright. Pero hindi po. Not by works of man. Hindi yung pamamaraan ng tao. Hindi yung diskarte ng tao. Hindi nakasalig sa galing ng tao. Kung hindi ayon sa predestination ng Diyos. Okay? So nakita sa actions ni Jacob, ni Esau, na siya ay disrespectful, insolent sa kanyang ina-assume na inheritance. So inheritance ang pinag-uusapan dito. Hindi siya karapat-dapat sa may inheritance na yon. And then nakita natin yung mga succeeding kwento, nagkaroon ng deception. Si Isaac na tatay nila, matanda na.
blinded na siya physically, blinded pa siya spiritually because of his favoritism. Favorite niya si Esau kasi magaling, skillful, maabilidad na tao, maraming advantage kaysa kay Jacob na nasa taong bahay lang. Blinded na si Isaac. About to bestow yung blessing na alam niya naman, mula pa nung baby pa lang, mula pa nung buntis pa lang yung asawa niya, ni-reveal na ng Diyos, ang pinili ko ay yung bunso. But because of favoritism, hindi ba ganyan tayo? May mga favoritism tayo. But because of favoritism, blinded na siya. Blinded na siya, hindi niya nakita na yung si Esau ay walang pagpapahalaga. He is not worthy of any blessing na galing sa Diyos. He was blinded by his favoritism. Naligaw na siya sa kanyang path. Si Rebecca, gumawa ng isang action na it seems na deception. Pero no account in the Bible na kinondemn ng Diyos yung ginawa ni Rebecca. Bagamat alam natin, yun ay pamamaraan ng tao. Pero hindi pa rin doon nakasalig. Si God pa rin ang nag-orchestrate para ma-prevent yung bestowal ng blessing kay Esau. At mapunta talaga ang blessing sa rightful person na si Jacob na pinili ng Panginoon. And then, pag uwi ni Esau, si Jacob na ibestow na yung blessing sa kanya by deception. Pag uwi ni Esau, galit na galit siya, nag-iiyak siya. Despite nung kanyang attitude na walang pagpapahalaga sa anumang bagay na marireceive niya sa Panginoon, still gusto niya pa rin makuha yung inheritance. Di ba ganyan ang mga tao? Gusto niya pa rin yung inheritance. Ayaw niya sa Word of God, pero gusto niya ng inheritance sa Panginoon. Gusto niyang maligtas, pero ayaw niyang lumakad sa Panginoon. Yan ang tao eh. Kaya nga, sila Eva at Adan pinalaya sa may Garden of Eden eh. Bakit? Kasi, pwede nga naman silang mabuhay. Kung pitas lang sila sa Tree of Life, eh mabubuhay sila. Pero, they are living in disobedience. Yan yung mixture. Yan tinatawag na fruit salad faith na taglay-taglay ng maraming mga tao. And then, after that, nung ang blessings ay finally na-ibestow kay Jacob, galit na galit si Esau at nagtanim siya ng sama ng loob at nagbanta siya. Pagkamatay ni tatay, papatayin kita. At narinig iyon ng kanyang nanay, binilina niya yung kanyang bunso. Tumakas ka, pumunta ka doon sa may Padam-aram, sa Haran. Pumunta ka doon sa may kapatid ko na si Laban, anak ni Bethuel. At doon ka pumili ng mapapangasawa mo. Huwag kang kukuha ng Canaanite kasi magiging sakit yan ng ulo mo. Hanggang ngayon, iyan ang sakit ng ulo ng mga Kristiyano na nag-asawa ng unbeliever. Magkaibang direction, magkaibang walks of life, magkaibang worldview. Sufferings. Si Rebecca, nag-suffer sila sa mga asawa ni Esau. Amen. Hanggang ngayon yung lesson na yan, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin tayong i-apply yan, yung principle na yan na ayaw ng Diyos na kukuha tayo ng Canaanite na mapapangasawa ng ating mga anak. Mga Gentiles, mga pagan, mga taong walang takot sa Diyos, mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay na banal. Tayo ay holy people of God. At dapat bigyan natin yun ng kahalagahan, yung holiness tayo ng Diyos. Sapagkat yung pamilya na ating bubuuin ay pamilya din na banal. Mga anak na banal, generations na banal. At yung lahing iyon ang pagpapalain ng Panginoon. Pero tayo, hirap na hirap tayo sa pagtayo sa mga katotohanan iyon because of our weaknesses. Okay. So finally, si Isaac, na kahit na nung attempt niya na i-bless si Esau, wala na. Kasi ang blessing ay si God ang nag-o-orchestrate. Naalala nyo si Balaam,
Kahit anong pronouncement niya ng curses sa Israel, hindi, blessing ang lumalabas sa kanya. Kaya nagalit na si King Balak sa kanya eh. Ganon din na nangyari kay Isaac. Kahit na i-pronounce niya pa ang blessing kay Esau, wala. Ang na-i-pronounce niya ay curses. Kaya finally na-realize ni Isaac. And then ibinigay niya na talaga yung totoong blessing kay Jacob. Sige, pumunta ka doon. Kumuha ka doon papangasawa mo. Nawa pagpalain ka ng Panginoon at mapasa iyo yung promise ng Diyos kay Abraham. And then ito na po yung journey ni Jacob. Tumakas siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging future. Wala pa siyang personal encounter sa Diyos. Naririnig niya lang ang Diyos sa kanyang tatay, sa kanyang lolo na si Abraham. Pero siya mismo, hindi niya pa kilala ang Diyos. Okay? So marami pa rin katulad ng mga anak natin na parang ganun din ang kwento. Wala pang mga personal encounter with God. Minsan, yung mga anak natin na isasama natin sa may church, nakikinig naman sila, na-appreciate naman nila yung mga salita ng Diyos, pero wala pa talagang encounter with God. Parang si Jacob. And this time, magpapakilala na ang Diyos sa kanya personally. At makikita natin mga kapatid yung kwento ni Jacob na parang tayo din, maabilidad na resting on our own works. Na akala natin sa pamamagitan ng ating lakas, matutupad yung promise ng Diyos. At kitang-kita mo yan sa may kwento ni Jacob. So ngayon, sa kanyang travel, sa kanyang journey papuntang Haran, ang Haran po ay na medyo nasa north na siya ng Syria. Malapit na sa Turkey. So ang layo, on foot, nag-travel siyang pa ganon. Of course, mapapagod siya. Nag-stay siya sa isang hotel, sa isang motel, dyan sa may ang ganda ng unan niya, bato, at may aircon, free. Okay, so, at doon, natulog siya, at dito na siya, ito yung first encounter ni Jacob sa Diyos. First encounter, sa 7 na visitation ng Diyos sa kanya, ito yung unang-una. Kinausap siya ng Diyos sa dream. Hindi lahat ng dream ay may significance. Karamihan sa mga dreams natin, bunga lamang ng ating araw-araw na alalahanin. Pero oftentimes in the Bible, si God, kinakausap niya ang kanyang mga anak through dreams. Ito ay tinatawag na supernatural dreams. So in that dream, sabi niya in verse 12, he had a dream. And behold, a ladder was set on the earth with its top reaching to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father, the God of Abraham and Isaac. The land on which you lie, I will give it. I will give it to you and to your descendants. Nakita natin dito sa may panaginip ni Jacob na mayroong access ang earth sa heaven. At nakita niya ang Panginoon na nasa tuktok noon. Dito po mga kapatid ay magpapakilala ang Panginoon sa kanya. The Lord identified Himself as God who reveals Himself to His Father. Kasi hindi niya pa nga personally nakilala si God, naririnig niya sa kanyang mga tatay, sa kanyang lolo, and then si God, mismo nagsabi siya mismo sa kanya personally, ako ang Diyos ng iyong tatay at ng iyong lolo. At ikaw ay hinihirang ko upang sa iyo dadalo yung the same promises. Anong promise yun? Yung pagpapalain ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Okay. So ngayon, your descendants will also be like the dust of the earth,
And you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. And in you all and in your descendants shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until you have done what I have promised you. So, dito sa dream na ito ay nirenew ng Diyos yung kanyang covenant kay Abraham. Nirenew niya kay Jacob. Sinabi niya na ito pong pangungusap ng Diyos was an assurance. Assurance of the presence and protection ng Diyos sa kanya. Pero ang mga bagay na to ay hindi pa nagsisink in sa kanya, bagamat meron na siyang encounter kay God. Matagal pa. At kitang-kita natin sa mga susunod na kwento ni Jacob, talagang nandoon pa rin yung kanyang pamamaraan. Hindi pa gaano nagsisink in sa kanya kung ano talaga yung kahulugan ng promise na ito sa kanya ng Panginoon. Tatandaan natin mga kapatid, hindi pinapangako ng Diyos sa faith natin yung trouble-free life. Bagamat inassure ng Diyos si Jacob, I will never leave you, and until I have done what I have promised you. Hindi po nangangahulugan yung statement na yan na ang pangako ng Diyos is a troubled life, a trouble-free life. Sapagkat ang buhay ni Jacob doon sa Haran ay punong-puno ng trouble. Parang tayo. Amen po ba? Sa atin, ang buhay natin, ang daming ups and down. Marami rin tayong pagsubok na dinadaanan sa may buhay. Ang promise ng Diyos ay ang Diyos kasama natin sa lahat ng ating pagdadaanan. Hanggang sa ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa atin. Yun yung pinapangako ng Panginoon. Amen po ba? Kasi iyan yung naalala ko kasi nung bago pa lang kami Kristiyano, iyan yung mga naging banner noon. Pag ikaw na sa Panginoon ka na wala ka ng problema, wala pong promise ng Diyos ng ganyan. Walang promise ng Diyos na kapag ikaw ay naging Kristiyano ka na, ay magiging mayaman ka na, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit. Wala pong ganon. Bagamat may mga false teachings na umiiral yan magpahanggang ngayon. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kasama mo ako, sasamahan kita. At iyan ay assurance ng Panginoon sa kanyang banal na tipan. At itong promise na ito, ay dumadaloy ito lahat magpahanggang sa atin. Amen po ba? Na ang Diyos ay kasama natin hanggang sa ma-accomplish. Lahat, kahit na ang daming adversities na dinadaan natin sa may buhay na ito, kasama natin ang Panginoon. Tignan ninyo yung mga promises ng Diyos. For example, in Psalms 91, verse 15, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will rescue him and honor him. Psalms 23 verse 4, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Dadaan tayo sa valley of shadow, the valley of the shadow of death, dadaan tayo. Pero kasama mo ang Panginoon, siya yung magpapastol sa'yo doon sa lugar na yon. Amen po ba? So itong mga bagay na to, si Jacob, hindi niya pa ito gaano maintindihan. Parang tayo rin, magpahanggang ngayon, minsan nagda-doubt pa rin tayo sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Okay? So sa may Isaiah chapter 43, verse 1 to 2, But now, thus says the Lord your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine. Amen? Itong pangako ng Diyos, the same din ito sa atin eh. And yet, hindi natin to naiintindihan pa sa puso natin yung implication ng promise na ito. And when you pass through the waters, I will be with you. And
Through the rivers, you will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Amen? Kayo po ba na-realize nyo na ito sa buhay ninyo na ilang pagsubok na ang dinaanan ninyo, ilang kalamidad na ng buhay, and yet pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang kaligtasan? Amen? Ako witness ako dyan nung nabangga ako ng truck noon. Kitang-kita ko, sigad ang una-una ko nakita doon Buhay ako, yung paa ko buo. Bagamat may sugat akong malaki rito. Pero buhay ako. Nakita ko, kaya nga nung inooperahan ako noon dito, nung tinatahi ito, overwhelmed ako ng salita ng Diyos nung time na yon. Kaya wala akong fear, wala akong ibang inisip kundi si God, yung miracle na witness ko nung time na yon. Sabi nga ng doktor sa akin, alam mo, karamihan sa mga gantong mga pasyente na nakamit ng accident, karamihan namamatay because yung high blood. Nagpapanik, lalong tumataas yung blood pressure. Pero ako panahatag ako nung time na yun So nakita ko yung divine providence ng Diyos sa akin noong mga panahong iyon. Sinabi rin sa Hebrews chapter 13 verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. He himself has said, I will never desert you, nor will ever forsake you. So we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? Bagamat ang mga promise na to ay lagi natin naririnig, pero hindi pa rin natin ito gaanong maintindihan sa puso natin. At kapag tayo dumadaan sa mga panganib ng buhay, mga kalamidad, nandoon yung pagdududa sa presensya ng Diyos. Ito po ay covenant ng Diyos. Ito ay part ng kanyang covenant kay Jacob magpahanggang ngayon sa atin. Okay. Dito ay makikita natin yung promise ng Panginoon, yung katuparan. Ito po sa New Testament. Ito pong si Philip tsaka si Nathanael ay mga disciples ni Christ sa New Testament. So matagal na yung si Jacob, mga 1,500 years na sa tagpong ito sa New Testament. Si Philip ay tinawag ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. At si Philip naman, tinawag niya si Nathanael. And he said to him, we have found him whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And then ang sabi ni Nathanael sa kanya, can any good thing come from Nazareth? So kasi siguro yung Nazareth nung time na yon, ang reputation ng mga taga doon puro mga wicked. Parang pag sinabi mga taga-tundo, yung mga taga-tundo, parang na-general sa mind mo na lahat ng nakatira doon masama, no? Parang ganon. Sabi niya, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. And then, nung na-meet, first time na na-meet ni Nathanael, si Jesus Christ, sabi sa kanya ni Jesus, Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, behold, an Israelite, indeed in whom there is no deceit. And Nathanael said to him, how do you know me? First time mo lang akong nakita. So kitang-kita mo yung omniscience ni Christ. At ang sabi sa kanya ni Jesus, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. And Nathanael answered to him, Rabbi. So kinilala niya na. Nung una, nakita niyo may pagdududa pa siya, sino yun? And then nung nakita niya na yung omniscience ni Christ, sabi niya, Rabbi, you are the Son of God, and you are the King of Israel. So nakita niyo yung pronouncement ng kung sino siya. And then sabi niya sa kanya, Jesus answered and said to him, because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe me? You will see greater things than this. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heavens open, and the angels of God ascending and descending
on the Son of Man. Sino yung ladder na nakita ni Jacob? Si Jesus. Siya yung access. Siya yung connecting link ng heaven and earth. Ni-reveal niya na siya yun. Yung mga angels ay nakakamanhik panaog through Him. He is the God-man. Siya lang ang only mediator. The God-man. The link between heaven and earth. The only way to heaven. Kaya nga sabi nga ni Jesus, I am the way. Ako lang. Wala nang iba. At ipinakita yun sa may vision. Yun ang relevance ng vision ni Jacob. Hindi si Jacob ang bida doon. Ipinakita sa kanya yung future na activity ng langit. Kung papaano i-reveal si Christ. Papaano maipapanumbalik ang fallen world. May re-reconcile ang makasalanan sa Diyos na banal. Yun pala yung vision na yon na nakita ni Jacob. Na si Jesus ang tanging pag-asa ng tao. The only hope of glory. Ang vision na yon ni Jacob was a prophetic work of Christ in restoring all things and bringing many sons to glory. Yun po yung significance ng dream na yon. Ipinakita si Jesus at kung ano yung gagawin ng Diyos to restore this sinful man. Okay? And then, balikan natin yung kwento ni Jacob. Nung nagising siya, sabi niya, surely the Lord is in this place. I did not know it. Di ba, ganyan-ganyan din tayo? Magpahanggang ngayon, struggle tayo sa presence ng Panginoon. It is because of our, yung fallen nature natin. Minsan yung limitation, yung fallen state kasi natin, nasa limited being tayo. Hindi natin nakikita yung reality. Ngayon, sabi ni Jacob sa kanyang testimony, surely the Lord is in this place. I did not know it. He was afraid and said, how awesome is this place? And there is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. So, anong significance ng realization na to ni Jacob sa atin ngayon? Tayo din we are not aware ng heavenly reality sa buhay natin. Amen po ba? We are not aware of the presence of God sa buhay natin. Sapagkat tayo ay tumitingin sa natural, alam mo yung tinatawag na naturalism natin. Tumitingin lang tayo sa ang ating manner ng pag-determine ng mga bagay sa ating paligid ay yung 5 senses natin. Yan yung natural man. Kaya nga tayo mga kapatid ay pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya. Through faith ay makikita natin yung reality ng ating Diyos. At unless na ang Diyos buksan ang ating mga paningin, ay doon lang natin makikita yung mga bagay sa kanyang kaharian. Tulad nung kilala naman sige nyo si Elisha. Si Elisha ay minsan nilusob siya ng mga kalaban. Ngayon, basahin nyo na lang yung the whole story, yung to make it short, yung part na lang na yon. Ngayon, yung kanyang servant, takot na takot. Kasi nga, napalibutan sila ng mga kalaban eh. Sabi nag-aalala yung kanyang servant, anong gagawin natin? Sabi niya, huwag ka mag-alala, mas marami tayo sa kanya. Kaya nag-pray si Elisha at ito yung kanyang prayer. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Amen.
Tayo, ganyan tayo, di ba? Nakatingin tayo, pag yung may calamity, kunyari may bagyo. Nakatingin ka sa may bagyo eh. Amen? At dahil nakatingin tayo doon, nakatingin tayo sa panganib, natatakot tayo. Ang faith ay ipo-focus tayo sa kapangyarihan ng Diyos natin. Yung faith ay bibigyan ka ng lakas na ma-overcome mo yung mga situations na ganon. Amen? To assure us of the presence of God. Ang Diyos ay kasama natin. Yan yung pangako niya kay Jacob. Another thing, alam niyo ba itong ating gathering, sa ating gathering? Minsan akala natin tayo lang eh. Kaya nga minsan, ang behavior natin ganito. Minsan, dadalo tayo kung kailan natin gusto. Minsan, dadalo tayo optional. Minsan, nakadepende sa lagay mo. At minsan, late. Minsan, uuwi ka ng maaga. Kasi why? Hindi mo kasi nakikita yung reality ng presensya ng Diyos. What if, kung nandito talaga ang Panginoon, visibly, nakikita mo siya, anong behavior mo? Ano kaya ang tingin mo? Paano ka mag-act? Di ba? Yung behavior kasi natin ang nagsasabi na papaano mo yung, hindi mo kasi nakikita ang Panginoon, kaya ganyan tayo nag-behave. Kita mo yung sabi ng Bible, but you have come to Mount Zion, yung ating palang pagtitipon gathering pala ito na lumalapit tayo sa presensya ng Diyos. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Ganun pala, yung ating pagtitipon. Hindi pala itong four corners of the wall. And to the myriads of angels. Nakikita niyo ba yung mga angels? Hindi. And to the general assembly and church of the firstborn. Iyan pala tayo, sa mata ng Diyos. General assembly and church of the firstborn. Mga panganay tulad ni, di ba si Jacob ginawang panganay? Lahat ng pinili ng Diyos, ginawa niyang panganay. The firstborn. Pag sinabing firstborn, tagapagmana. Iyan tayo. Sa mata ng Diyos. Pero hindi natin na-assimilate sa puso natin yung reality ng mga promise na ito. But this is reality. Testimony ito ng Bible patungkol sa atin. Who are enrolled in heaven. Alam nyo ba ang citizenship ninyo ay nasa langit? Di ba? Tayo nga, maging citizen ka lang ng Canada o citizen ka lang ng Amerika, sobra-sobra na yung ano mo eh. Pero, may significance ba sa iyo yung citizenship sa langit? Pero dineclare sa may Bible sa Ephesians, sa Philippians. Your citizenship is in heaven. You are now seated in the heavenly places, sabi ni Apostol Pablo. That is reality. Pero kasi earthly tayo. Mas binibigyan natin ng timbang yung mga bagay na earthly kaysa sa mga bagay na heavenly. Kaya nga ang laging tagubilin ng Bible, sinasabi ni Apostle Paul, set your minds on things above, not on things on earth. For you died and your life is now hidden in Christ, in the heavenly places. Nandoon na yung totoong buhay natin. Okay? And to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood, sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. So nakita mo, iyan pala yung totoong atmosphere when every time we gathered together. Hindi itong church na ito. Hindi yung mga katabi nyo lang. This is reality. Kaya nga sabi nga ni Jacob ito pala bahay ng Panginoon. I did not know it. Amen.
Kaya minsan yung behavior natin, bantayan natin. Papaano yung manner mo, papaano mo ina-approach ang faith. Yan yung nagsasabi kung paano mo i-treat si God. Kaya nga nung pagkagising niya, gumising at kumuha siya, yung una niya na bato, itinayo niya at binuhusan niya ng langis at tinawag niya yung lugar na yun na Bethel. Anong ibig sabihin ng Bethel? The house of God. Na ang dating pangalan nun ay Luz. Ngayon, nag-vow si Jacob. Ito yung vow na to, sabi nga ni Rosdoni, is absurdity. Kasi, dito parang ang lumalabas dito na si Jacob ang nagbibigay ng terms. Ito yung tao, yan tayo eh. Ganyan tayo eh. Tayo nagbibigay ng terms kay God. Sa halip na si God ang magbigay ng terms sa atin. Malinaw yung promise ng Diyos kay Jacob. Etong lupa na to bibigay ko sa iyo. Para ito sa mga descendants mo. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Tutuparin ko ang lahat hanggang sa makumpleto. Pero tignan mo yung statement ni Jacob sa kanyang vow. Humanistic bargaining. Siya ay nagbibigay ng conditions kasi nakikita niya mga bagay sa kanyang perspective, hindi sa perspective ng Panginoon. Then Jacob made a vow, if God will be with me, inassure na siya ng Diyos na talagang kasama siya ng Diyos eh. Amen. If God will be with me and will keep me on this journey that I take and will give me food to eat and garments to wear, then and I will return to my father's house in safety. Then the Lord will be my God. What if kung hindi to pa rin ang Diyos yun? Hindi na siya Diyos. So nakita niyo yung kanyang mga terms. This stone which I have set up as a pillar will be God's house, and all that you give me, I will surely give a tenth to you. Okay. So, yan po yung tinatawag na humanistic bargaining. We bargain sa Panginoon, samantalang ang linaw-linaw na si God ang gagawa ng lahat ng bagay. Ikaw ay participant lang sa progress ng kingdom ng Panginoon. Si God ang magsasakatuparan ng lahat ng ito. Pero tayo nga, nakatingin lang tayo sa ating sariling mundo eh. Umiikot yung ating buhay. Okay. Tayo din ay tinawag ng Panginoon with the same purpose to receive the same promise. At ang pangako ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Tutuparin niya ang lahat ng pinangako niya hanggang sa matapos ang lahat. Amen po ba? Ay accomplish ng Diyos ang lahat sa atin, mga kapatid. Ano-ano ba yung mga promise ng Diyos sa atin? Di ba ang sinabi niya, ang Panginoon ay babalik sa ikalawang pagkakataon upang dalhin tayo sa kaluwalhatian, upang ma-receive natin yung ultimate promise. Pangako ng Diyos yan sa atin. Pangako niya na tayo bubuhayin mag-uli at tayo, mga kapatid, ay tatapusin niya na lahat ng agony natin and we will see the glory of God face to face. He will put an end sa lahat ng ating suffering sa mundong ito. Yan ang pinangako ng Panginoon. Lahat ng ito, lahat ng ipinangako ng Diyos, matutupad at matutupad yun. Amen? Sapagkat ang Diyos, si God ang nasa likod ng lahat ng mga bagay na to, gaya ng binasa natin kanina. The Lord will perfect. Sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 6, for I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus. Tatapusin niya ang lahat. He will accomplish it by His own zeal, by His own power. Christ will come again to gather His elect. He will resurrect us and glorify us. And He will give us the eternal inheritance. He will put an end sa lahat ng ating mga
suffering sa mundong ito, including our sicknesses and diseases. Pag tayo binigyan na ng bagong katawan, tapos na ang lahat ng ito. He will wipe away every tear from our eyes, gaya ng sinasabi sa Revelation. Lahat ng iyon ay culmination. Dumadalo yung the same promises mula kay Jacob magpahanggang ngayon. We will receive the fullness of His kingdom, the full restoration of this world unto God. And all the purposes of God will completely accomplished by His zeal, and God fully assured us in Christ na lahat ng pinangako niya ay pawang katotohanan lamang. Naniniwala po ba kayo doon? He will never leave us nor forsake us until all things is complete without lacking. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi itong verse na ito yung nagsasabi ngayon my purpose will be established. I will accomplish it. Yan yung significance ng pangako niya kay Jacob. Lahat ng sinabi niya, mangyayari yon in His time. Hindi sa terms natin. Hindi sa time frame natin. Hindi tayo ang magbibigay kay God ng kalendaryo. Hindi tayo ang magdidictate ng kung ano yung mga gusto natin. Kung hindi tayo, we will fully submit sa kung ano man yung bagay na inordain niya para sa buhay natin because He is the sovereign Lord. Amen? At dito ako magwawakas sa may verse na ito. Sabi sa may 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope. Buhay ang pag-asa natin, mga kapatid. Bakit buhay ang pag-asa natin? Dahil sa resurrection ng Panginoong Hesus. Sa Kanyang muling pagkabuhay na buhay din ang pag-asa natin. Ibig sabihin, meron tayong mamanahin sa Panginoon. To obtain an inheritance which is imperishable, undefiled, and will not fade away, reserved in heaven for you, and who are protected by the power of God. Walang makakaagaw yun. Secured yan. Kaya minsan yung eternal security, minsan pinagtatalunan yan Yung one save, always save. Bagamat hindi natin ginagamit yung word na yan. Pero, sa isang banda kasi, na-abuse yan Na-abuse yung phrase na yon. Na para bang ang naging end ng salvation ay para bang tayo. At tayo, dahil save ka na, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo. No, hindi po ganun yung salvation. Ang salvation ay may kasamang responsibility. At ang salvation, it must glorify God. Babalik yun para sa Panginoon So, ang purpose ng salvation ay hindi lamang para sa atin. Iyon ay para sa Diyos. To accomplish His purpose. Ngayon, sa kabilang banda, when it comes to salvation, to assurance of salvation, tayo ba na mga mananampalataya, meron ba tayong assurance of salvation? Yes! Ang linaw niyan sa mga isa yan sa mga patunay Yung kaligtasan na inabot, na binigay ng Panginoon sa atin. Katulad ng sinabi niya kay Jacob, I will never leave you until all things have been accomplished. Reserved in heaven for you, protected by the power of God. Matibay na assurance yan ng salvation. Kaya hindi mo po pwedeng i-deny yung assurance. May assurance talaga. Kaya hindi natin ginagamit yung phrase na yon na once saved, always saved kasi defiled yung statement na yon. Defiled in a sense na abused, na derail, na wala sa alignment. Pero may katotohanan doon sa may statement na yon. Okay? So, ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Mga player lamang sila Abraham, Isaac, and Jacob. Si God, ina-accomplish niya yung kanyang purpose. Regardless ng anuman yung mangyari sa ating buhay, bumaliktad man ang daigdig, walang makakahadlang sa kapangyarihan ng Panginoon. Mapufulfill ang lahat hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus.
Isang araw, makikita na lang natin yung fulfillment ng lahat ng bagay. With or without us. Amen? Kaya tayo mga kapatid, in response. Ano ang response natin sa panawagan ng Diyos na ito? Ang response natin ay lalakad tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin in response. Amen? Kung ano yung dinidemand ng gospel niya, lalakaran natin yon hanggang sa dulo ng ating hininga. Okay, so dito nagtatapos yung aking topic, and then ipagpapatuloy natin sa sunod yung love story ni Jacob. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the vision that you have gave to Father Jacob, na kung saan, O Lord God, ikaw ang Diyos ng covenant. Ikaw ang nagplano ng lahat patungkol sa aming kaligtasan, patungo sa aming inheritance. Bagamat hindi kami karapat-dapat, tulad ni Jacob, Panginoon, na hindi siya karapat-dapat, pinili mo siya, pinili mo rin kami, Panginoon, to receive an inheritance. Ang mga bagay na to ay ginawa mo para ipakita mo ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, kung gaano kayaman ang iyong kabutihan na ipinakita mo sa buong mundo, sa lahat ng lahi, sa bawat panahon, ipinakita mo ang iyong kadakilaan. At kami, O Lord, na mga hentil ay tinawag mo at nilinis mo at ginawa mong tagapagmana ng the same promise. At ang lahat ng ito ay matutupad sa aming Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang aming ultimate inheritance, siya ang aming ultimate portion, siya ang aming treasure, siya ang aming prosperity, siya ang aming kayamanan sa buhay na ito at sa buhay sa hinaharap, sapagkat siya ang lahat-lahat sa buhay namin. Panginoon, ang mga katotohanan ito ay ikintil mo sa aming mga puso, sapagkat, Panginoon, kami ay kulang by ourselves. We are insufficient by ourselves, O God. We need you, O Lord, upang ang mga katotohanan ito ay mag-sink in sa aming kaibuturan ng aming puso't isipan, upang kami ay matutong lumakad sa iyo at mamuhay ng ayon sa iyong pangako. Pagpalain po kami, Panginoon, kung paano pinagpala si Jacob. Bless us all, Father God, with the same promise. And we glorify your name, O God, and we thank you in Jesus' name. Amen.